Kumusta mga kasaliksik? Narinig mo na ba ang kondisyon na conjoined twins? Alam mo ba na napakaraming mga tao na sa kasaysayan ang nagdanas nito? At talaga namang hindi ito naging madali. Kaya naman, mula sa magkapatid na si Chang at Eng Bunker na ipinanganak pa noong 1811 hanggang sa magkambal na si Shivanath at Shiva Mashu na namatay ng magkasama ay pag-usapan natin ang 10 nakakagulat na kondisyon ng conjoined twins na gumimbal sa mundo. Kaya kung handa ka nang mapanood ang mga ito ay simulan na natin. Number 10. Chang at Eng Bunker. Noong taong 1811, isinilang sa Siam o mas kilala na ngayon sa tawag na Thailand ang kambal na sina Chang at Eng Bunker. Sila ay conjoined twins, konektado sa dibdib sa pamamagitan ng cartilage. Sa kabila ng kanilang kondisyon, hindi ito naging hadlang para makamit nila ang mga kakaibang tagumpay at karanasan sa buhay. Naging sikat sina Chang at Eng bilang mga entertainers na naglilibot sa buong mundo. Sa kanilang mga palabas, ipinakita nila ang kanilang katatagan at kakayahan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Dahil dito, nakilala sila bilang isa sa pinakatanyag na conjoined twins sa kasaysayan. Matapos ang ilang taon ng paglilibot, pinili nilang manirahan sa North Carolina. Doon nila nakilala at pinakasalan ng magkapatid na sina Adelaide at Sarah Yates. Sa kabila ng kanilang kakaibang kondisyon, nagkaroon sila ng normal na buhay at nagkaanak ng higit sa 20. Naging respetado silang miyembro ng komunidad at nagtagumpay sa kanilang farm. Ang buhay ni Chang at Eng Bunker ay nagpakita ng determinasyon at positibong pananaw sa buhay ay makakatulong upang mapagtagumpayan ang anumang hamon. Ang kanilang pamana ay hindi lamang sa kanilang biological na koneksyon, kundi pati na rin sa kanilang kakayahang mang-inspire ng iba na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Number 9. Eliza at Mary Chuckhurst. Si Eliza at Mary ay nagmarka sa kasaysayan bilang isa sa mga unang dokumentadong kaso ng conjoined twins. Namuhay sila sa England noong ika-12 siglo at naging kahanga-hanga ang kanilang buhay dahil sa bihira nilang kondisyon at ang epekto nila sa kanilang komunidad. Pinaniniwalaang magkadikit sila sa balakang o balikat, pero hindi ito naging hadlang sa kanilang makabuluhang pamumuhay. Sa kabila ng kakulangan ng kaalaman sa medisina at pagtanggap ng lipunan noong kanilang panahon, nagtagumpay sila sa kanilang nayon at ipinakita ang kanilang katatagan at determinasyon. Ang pinakamahalagang alaala tungkol kina Eliza at Mary ay ang pamanang iniwan nila. Kaya naman sila ay malalim na magkaugnay, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa kanilang kabutihang loob. Nag-iwan kasi sila ng marka sa komunidad sa pamamagitan ng mga gawaing pangkawang gawa na patunay ng kanilang karakter at tibay ng samahan. Bago sila pumanaw, nagdesisyon silang mag-iwan ng pera at lupa para ipamahagi sa mga mahihirap sa kanilang lugar. Ang gawaing ito ng kawang gawa ay nagpapakita ng kanilang malasakit sa kapwa at ang kanilang mga pagpapahalaga sa kabila ng mga hamon na kanilang hinarap. Number 8. Sona at Mona Singh. Si Sona at Mona Singh ay conjoined twins mula sa India na naging simbolo din ng katatagan at pagiging independent. Ipinanganak na magkadikit sa katawan, hinarap nila ang mundo na puno ng diskriminasyon at pag-uusisa. Ngunit sa halip na magpatalo, pinili nilang mag-focus sa kanilang kakayahan. Nangunguna sila sa pag-aaral at hindi hinahayaan ang kanilang kondisyon na hadlangan ang kanilang mga pangarap. Sa kanilang determinasyon, nakapagtapos sila at nakahanap ng trabaho sa gobyerno. Isang tagumpay na ipinagbunyi ng kanilang komunidad. Ang pinakamahalagang tagumpay ni Sona at Mona ay nang kilalanin sila ng Election Commission of India bilang mga independent na individual na nagpapahintulot sa kanila na bumoto bilang magkahiwalay na tao. Ang kwento nila ay isang makapangyarihang paalala ng kakayanan ng tao na malampasan ang mga pagsubok. Sa kabila ng mga hamon, nagtagumpay sila ng puno ng biyaya at lakas at naging inspirasyon sa marami. Ipinakita nila na sa determinasyon at suporta, kayang lampasan ang anumang balakid.
Number 7. Laurie at George Chappell. Si Laurie at George Chappell ay may kakaibang kwento. Ipinanganak kasi silang magkadikit sa ulo na may 30% ng kanilang utak na magkasama. Ngunit bawat isa ay may sariling landas sa buhay. Sa kabila ng mga komplikasyong medikal, hindi nila hinayaan na ang kanilang kondisyon ay maging hadlang sa kanilang mga pangarap. Sa murang edad, sumailalim sila sa operasyon upang mapabuti ang kanilang pagkilos. Ngunit, hindi sila tuluyang pinaghiwalay dahil sa mga panganib na pwede nitong maidulot. Si George ay may hilig sa musika at nagtugumpay bilang isang country music artist sa ilalim ng pangalang Reba Chappell. Siya ay nag-perform sa iba't ibang bansa at nanalo ng LA Music Award para sa Best New Country Artist. Samantala si Laurie ay nagtatrabaho sa isang ospital sa laundry department, isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalinisan at kaligtasan ng mga pasyente. Noong 2006, binunyagan si George sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints at noong 2007, kinilala niya ang kanyang sarili bilang lalaki at pinalitan ang kanyang pangalan. Ang kwento ni na Laurie at George ay nagbibigay inspirasyon sa marami. Ngunit, marami namang nagsasabi na masyadong hindi stable ang utak ng dalawa at maaaring dahil ito sa kanilang kondisyon. Hatiman ang opinyon ng mga tao tungkol sa kanila, ang kanilang buhay ay patunay pa rin ang katatagan at kakayahang malampasan ng mga pagsubok sa tulong ng suporta at pag-unawa ng komunidad. Number 6. Ronnie at Danny Gallion. Si Ronnie at Danny Gallion ay kilala bilang pinakamatandang conjoined twin sa mundo. Ipinanganak sila sa Ohio noong 1951, magkadikit mula singit hanggang dibdib. Sa kabila ng kanilang kalagayan, naging inspirasyon ang kanilang buhay ng pagkakapatiran at katatagan. Dahil delikado ang paghiwalayin sila, lumaki silang magkasama. Naglibot sila sa US at Latin America. Ibinabahagi ang kanilang natatanging kwento at nagpe-perform sa sideshows sa loob ng mahigit 30 taon. Pagkatapos magretiro, patuloy pa rin silang lumabas sa telebisyon at nagbahagi ng mensahe ng pagkakaisa at lakas. Naninirahan sila sa Ohio kasama ang kapatid nilang si Jim at ang asawa nitong si Mary, na inayos ang kanilang bahay para mas maging komportable ang kambal. Noong 2010, mahigit 200 volunteers ang tumulong na palawakin ng bahay ni na Jim at Mary para masiguro ang maginhawa at ligtas na tirahan para kina Ronnie at Donnie. Ang kanilang kwento ay patunay ng hindi matitinag na pagkakapatiran at ang suporta ng pamilya. Pinapakita nila ng pagiging iba ay hindi hadlang sa pagkakaroon ng masaya at makabuluhang buhay. Number 5. Abby at Brittany Hensel. Si Abby at Brittany Hensel ay mga kahanga-hangang kambal na ipinanganak noong 1990. Sila ay Disopalic Parapagus twins. Ibig sabihin ay may dalawang ulo at iisang katawan. Mula pagkabata, natutunan nilang magkasama sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Mula sa paglalakad at pagmamaneho hanggang sa pag-aaral. Kahit na kontrolado nila ang magkabilang panig ng kanilang katawan, nagpakita sila ng pambihirang teamwork at koordinasyon. Matapos magtapos sa Bethel University sa Minnesota, naging mga guro sila sa elementarya. Ang kanilang natatanging kalagayan ay ginagamit nila sa pagtuturo. Habang nagtuturo ang isa naman ay tumutulong sa mga estudyante. Naging kilala rin sila sa buong mundo dahil sa kanilang mga palabas sa mga magazine, talk show at sa kanilang sariling dokumentaryong serye sa TLC na pinamagatang Abby and Brittany. Sa pamamagitan ng mga platform na ito, ibinahagi nila ang kanilang buhay sa publiko. Nagpapakita ng kanilang pang-araw-araw na karanasan at kung paano nila hinarap ang mga hamon ng magkasama. Ang kanilang kwento ay nagbigay inspirasyon at pagpapalaganap ng talakayan tungkol sa pagiging individual, identidad at ang kahulugan ng pagiging normal na humamon sa mga pamantayan ng lipunan at nagbigay inspirasyon sa iba sa kanilang positibong pananaw sa buhay. Number 4. Krista at Tatiana Hogan. Si Krista at Tatiana Hogan ay Craniopagus twin mula sa Canada.
Ipinanganak noong 2006 na magkadikit ang ulo. Ang kanilang natatanging koneksyon ay higit pa sa pisikal. Meron silang neural connections na nagpapahintulot sa kanila na magbahagi ng sensasyon at sa iilang mga pagkakataon, mga kaisipan at pananaw. Ang kanilang kakaibang ugnayan ay nagbibigay daan sa kanila upang makaranas ng mundo sa paraang tanging sila lamang ang nakakagawa. Sa kabila ng mga pangamba ng mga doktor noong una, patuloy na umunlad sina Krista at Tatanya. Sila ay pumapasok sa paaralan at aktibo sa mga gawain na kinagigiliwan ng mga batang kaedad nila. Ang kanilang kakayahan na magkaintindihan at magtulungan ay talagang kahanga-hanga. Nagpapakita ng antas ng adaptability at pagtutulungan na nagbibigay inspirasyon. Ang kanilang pag-aaral ay inangkop upang matugunan ang kanilang natatanging pangangailangan at sila ay mahalagang bahagi ng kanilang komunidad sa paaralan. Ang kwento nila ay hindi lamang tulad sa medikal na himala, kundi pati na rin sa pagmamahal ng kanilang pamilya na sumusuporta sa kanila sa bawat hamon. Ang kanilang buhay ay naitampok na sa iba't ibang media na nagbigay liwanag sa kanilang kakaibang buhay at sa walang sawang suporta at pagmamahal ng kanilang pamilya. Habang lumalaki sina Krista at Tatiana, patuloy silang humahanga sa mundo. Nagbibigay inspirasyon sa marami at pinapatunayan na ang lakas ng loob ay kayang malampasan ang kahit na anong pagsubok. Number 3. Pin at Pan. Si Pin at Pan ay conjoined twins mula Thailand na may iisang katawan ngunit dalawang puso at dalawang isipan. Ipinanganak na magkadikit sa baywang, natutunan nilang maglakad at maglaro ng magkasama. Bawat isa ay kumokontrol sa isang binti. Sa kabila ng mga hamon, pinili nilang manatiling magkasama at hindi sumailalim sa operasyon dahil naniniwala silang ang kanilang pagkakabit ay pinagmula ng lakas, hindi ng kahinaan. Naninirahan sila kasama ang kanilang lolo at lola sa Bangkok at pumapasok sila sa paaralan gamit ang isang espesyal na walker para makilahok sa mga aktibidad. Mahalagang bahagi ng kanilang buhay ang kanilang lola na nag-aalaga at sumusuporta sa kanila. Bukod sa kanilang pang-araw-araw na buhay, naging tanyag sina Pin at Pan dahil sa kanilang positibong pananaw at hindi matitinag na samahan. Naging bahagi sila ng iba't ibang kaganapan at palabas sa telebisyon na nagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa buhay bilang conjoined twins at nagbibigay inspirasyon sa marami. Ang kanilang kwento ay patunay na kahit na may mga pagsubok, posible pa ring mamuhay ng buo at masaya na may lakas ng loob at pagkakaisa. Number 2. Daisy at Violet Hilton. Si Daisy at Violet Hilton ay ipinanganak na conjoined twins sa England noong 1908. Magkadikit sila sa balakang at puwitan at mula sa kanilang kapanganakan, hinarap na nila ang maraming hamon. Ang kanilang nanay na isang barmaid ay hindi kasal nang sila'y ipinanganak, kaya't ibinenta sila sa kanyang employer na si Mary Hilton. Si Mary ang nagpasok sa kanila sa mundo ng sideshow exhibitions at pinagkakitaan sila mula pagkabata. Naglakbay sina Daisy at Violet sa iba't ibang bansa tulad ng Germany, US at Australia. Sa kabila ng kanilang tagumpay sa mga palabas, sila'y kontrolado ni Mary at kalaunan ng anak nitong si Edith. Para silang mga hayop na walang kalayaan at hindi nila nakukuha ang kanilang kinikita. Noong 1931, nakipaglaban sina Daisy at Violet para sa kanilang kalayaan at nagtagumpay. Sinubukan naman nilang itaguyod ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagiging vaudeville performers na tinawag nilang Hilton Sisters. Pero sa kabila ng kanilang pagsisikap, humina ang kanilang kasikatan at nahirapan silang magtagumpay sa iba't ibang negosyo. Sa kanilang huling mga taon, nanirahan sila ng tahimik at nagtrabaho sa isang grocery store sa Charlotte, North Carolina. Noong Enero 1969, pumanaw sina Daisy at Violet dahil sa Hong Kong flu. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing inspirasyon ng katatagan at pagnanais ng kalayaan sa kabila ng mga kahirapan. Ang kanilang laban para sa isang normal na buhay ay nagpapakita ng mga hamon na hinaharap ng mga taong may kakaibang kalagayan katulad nila. Number 1. Shivanath at Shivam Sahu. Si Shivanath at Shivram Sahu
ay kambal mula sa India na ipinanganak na magkadikit sa bewang. May 2 paa at 4 na braso. Ngunit may hiwalay ng mga puso, baga at utak. Sa kabila ng kanilang kalagayan, naging kilala sila sa kanilang natatanging pagkakaibigan at matibay na samahan. Sa kanilang maliit na nayon, hinangaan sila dahil sa kanilang kakayahang gawin ng mga pang-araw-araw na gawain ng magkasama, tulad ng pagbibihis, pagkain at paglalaro ng cricket. Bagamat inalok sila ng operasyon upang paghiwalayin, pinili ni na Shivanath at Shivram na manatiling magkasama dahil sa kanilang malalim na emosyonal at psychological na connection. Ang kanilang desisyon ay nagpapakita ng halaga ng pagkakaibigan at ang malalim na ugnayan higit pa sa pisikal na pagkakakabit ng kanilang katawan. Pero sa kasamang palad, pumanaw sila sa kanilang 20s dahil sa isang malalang karamdaman. May mga aligasyon na lumabas tungkol sa maling pagtrato sa kanila ng kanilang tatay na di umano'y inaabuso at ginagamit ang pera ng magkambal. Kaya naman ang mga pangyaring ito ay nagdulot para magalit ang masa. Kinekestyon nila kung nabibigay ba ng tama ang mga karapatan at tamang pagtrato para sa mga taong katulad ng magkapatid na Shivanath at Shivram.